Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon sa mga taga-Cananga Leyte. Narinig natin ng mensahe na nagbibigay pag-asa. Narinig natin ng mensahe na nagbibigay kaligtasan. Narinig natin ng mensahe patungkol sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, mga ate at kuya, sa bawat po nakakadinig ng tinig na ito, regardless maging sino ka man, maging ano ka man sa buhay ngayon, mahal ka po ng Panginoon. Si Lord hindi pumili sa atin dahil tayo ay magaling. Si Lord hindi siya namatay sa krus dahil tayo ay matuwid. Si Lord hindi siya naghirap sa krus dahil tayo ay may mga naabot sa buhay. Ngunit siya ay namatay sa krus, pinahirapan ng mga tao para sa ating mga kasalanan. Narinig natin ng ating mga kasama na nagbibigay o nagbabahagi ng salita ng Diyos. At siguro dumating sa punto ng buhay nyo, Lord, totoo ka nga ba? Bakit hindi mo pinapakinggan ng aking mga dalangin? Bakit hindi mo kami tinutulungan? O bakit palagi kaming puno ng problema sa buhay? Mga kapatid, ito ang iyong time na ang Diyos ay nangungusap, na ang Diyos ay tumatawag. Nasabi nga sa kanyang salita, lahat kayong nahihirapan, nabibigatan sa inyong mga pasanin, kayo ay lumapit sa akin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingan. Mga kapatid, mga ate at kuya, sa Diyos tayo ay may kalakasan. Sa Diyos tayo ay may kapayapaan. Sa Diyos tayo ay may pag-asa. Na kung saan tayo ay sasampalataya sa Kanya, mababago ang buhay natin. Dumating siguro sa punto ng buhay nyo na kung saan ba magpupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay mamatay o pumanaw na sa mundong ito. Sapagkat alam natin at patid natin sa ating sarili na hindi po tayo panghabang buhay sa mundong ito. Some people namamatay sa edad ng 100 years old, 50, 70, o sama hindi nga umaabot ng 20. Life is too short, mga kapatid. Ang buhay ay hindi permanente sa mundong ito. And the question this afternoon, saan patungo ang iyong kaluluwa? Kaya ito po yung reason kung bakit kami naririto. Ipaalam sa inyo na ang Diyos ay nag-o-offer sa atin, na ang Diyos ay naghandog sa atin ng isang buhay. Buhay na kung saan makakasama natin siya. Buhay na kung saan wala ng problema. Buhay na kung saan wala ng gutom at tagluha. Ang kailangan lang natin, tanggapin ang kanyang pagpapala. Tanggapin ang kanyang pagmamahal. Tanggapin ang kanyang bugtong na anak na sa Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. This coming April po, mga kapatid, tayo naman ay magsiselebrate ng Holy Week. But what is the reason beyond of that? Jesus died on the cross para sa ating mga kasalanan. Narinig natin ng ating mga kasama na binabahagi salita ng Diyos sa John chapter 3 verse 16. Nasabi ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong 4 na bagay para natin makamtan ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang kabaitan, ang mga naabot natin sa ating buhay ay hindi sapat para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katalinuhan, kagalingan ng mga naabot sa buhay ay hindi sapat para tayo mapunta sa langit. Basta sabi po ni Lord sa kanyang salita sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Wala tayong magagawa, mga kapatid, mga ate at kuya. Hindi tayo mapupunta sa kaharian ng langit dahil tayo ay magaling. Kundi tayo ay makakapunta sa trono ng Diyos
tayo ay sasampalataya sa Kanya. 4 na bagay po ang gusto lang gawin natin. O 4 na bagay ang gustong gawin o ipagawa sa atin ng Diyos upang makamtan natin ang Kanyang pagpapala na ipinangako sa atin. Una, ang gusto po ng Panginoon, we need to admit na sa Kanyang harapan, ikaw at ako ay makasalanan. Regardless, sino man tayo. Because the Bible says, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga ate at kuya, wala siguro kayong kilala na merong taong hindi nagkakasala. Nagkakasala tayo sa pamamagitan ng pag-iisip, sa paggawa at sa pananalita. That's why sa ating mga kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sabi po ng Panginoon, that if you will confess in your mouth that Jesus is Lord, tayo ay Kanyang papatawarin. Unang bagay, we need to admit, aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay makasalanan at siya ay tapat at papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, hindi sapat ang mag-admit, but we need also to repent. Napakagandang bagay na magsisi sa ating mga kasalanan, but we need also, hindi lang sapat na magsisi, but kailangan natin itong talikuran. Repent, sabi po ng salita ng Panginoon. Sa Bible, si Apostol Pedro ay nangaral. At ang tanong ng mga tao, ano ang kailangan naming dapat gawin upang makamtan namin ang kapayapaan sa buhay? Ang sabi ng Biblia, repent o pagsisihan natin ng ating mga kasalanan, sapagkat ito ang dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. The Bible says in Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang naipako sa krus. Mga kapatid, gusto ng Diyos na talikuran natin ng ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan nang naghihiwalay sa atin sa Diyos, hindi nakakaabot sa Kanyang trono ang ating mga panalangin, sapagkat ang kasalanan ang tumatapon, sapagkat ang kasalanan ang nagiging hindrance sa ating mga panalangin sa Diyos. But sabi po ng Panginoon, we need to repent. Pangatlo, kailangan din po natin maniwala sa Diyos. It's good to admit na tayo'y makasalanan. It's good to repent sa ating mga kasalanan. But we need also to believe that Jesus is the Lord, that Jesus Christ is the Son, the only begotten Son, na siyang nagpako o siyang naipako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. The Bible says in John chapter 1 verse 12, ang sinumang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kailangan po natin maniwala na si Jesus ang Diyos sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Huwag lang po tayong mag-pray sa panahon na may sakit. Huwag lamang po tayong mag-pray sa panahon na may problema tayo. But we need Jesus sa buhay natin upang ang pagbabago, ang pagpapala, ang kalakasan at pag-asa ay ating makamtan. Pang-apat po na bagay, kailangan po nating maniwala. Sapagkat hindi sapat na tayo magsisi, hindi sapat na tayo tumalikod, at hindi sapat na tayo maniwala, but we need also to accept that Jesus is our Lord sa buhay natin. Sabi po ng Biblia sa John chapter 3 verse 36, ang sinumang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bagkus, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Maraming nakakaalala sa atin sa Panginoong Isus sa panahon na may problema tayo o may sakit tayo. Last December, we celebrate Christmas because of the love of Jesus Christ. But today is your time, mga kapatid, upang tanggapin natin ang Panginoong Isus bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay natin. Sapagkat sabi niya, ang sinumang tumanggap ay may buhay na walang hanggan. Life is too short, mga kapatid. Batid mo sa iyong sarili na darating ang panahon, maybe next year, maybe ilang taon, o after ng mga few days,
tayo ay maglalaho sa mundong ito. Sapagkat pinapatunayan ng Diyos na itong buhay na meron tayo ay hiram lamang sa Kanya. Ngunit mga kapatid, may pangako ang Diyos na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na kung saan doon sa buhay na walang hanggan, wala ng gutom, wala ng problema, wala ng sakit, wala ng pagluha. Sa mundong ito, nahihirapan ka man sa mga problema, but kung meron kang relasyon sa Panginoon, may kapayapaan ka sa buhay. Mamaya po, magbibigay po kami ng mga Biblia. Ito po ay libre. Ang amin pong hiling, kayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon sa buhay natin upang makamtan natin ang pagpapala at ang panghako ng Diyos. Sapagkat sabi po ng Panginoon, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay magandang buhay. Sino ba yung mga magulang na nagplano ng masama para sa kanyang pamilya? Di ba walang magulang na ganon? Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda. Sabi niya sa kanyang salita, "For I know the plans I have for you." Ang plano ng Diyos, bigyan ka ng maginhawang buhay. Ang plano ng Diyos, samahan ka sa bawat minuto ng iyong ng iyong buhay. Ngunit hindi yan nangyayari sapagkat hindi tayo sumasampalataya sa kanyang bugtong na sa Jesucristo na namatay sa krus. Mga kapatid, once again, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Regardless sino man tayo, mabait man tayo, gaano man karami ang ating mga kasalanan, naging wala man tayong direksyon sa buhay, minahal po tayo ng Panginoon. At gusto po ng Panginoon na balang araw, ikaw at ako ay makakasama sa kaniyang trono, sa kaharian ng langit, na kung saan harap-harapan natin makikita ang Diyos na buhay. Pinagpalang hapon po sa inyo. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. God bless po, Kananga Leyte. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos.